muna, we're here. Hi! Nga pala, si KBM from Pinoy2dfighters.com, P2D. Visit nyo yun. Third, interviewing na si... pakilala po kayo. Ako nga pala Anong... Okay. History mo sa fighting games, ano ang current games na nilalaro niyo po? Ako nga pala si Ben, also known as Strider Ben sa forums ng P2D. Daya. Ako yung isa sa mga moderators doon ng Marvel vs. Capcom 3. Pero rarely lang ako nagpo-post doon. Ang madalas ko pinopost ay 5-0. Tapos, ang history ko sa game is, nag-start ako way back nung high school, Street Fighter 2. Ang una kong ginamit actually noon is Ryu. Kasi nakikita ko ba, parang lahat ng ginagamit ng Ryu. Lahat naman tayo. Pero, nung nakita ko si Guile, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng appeal sa akin kasi hindi siya yung the usual character na nakikita ko sa tournaments. So malakas ang appeal ni Guile. Talagang... Kasi kaya malakas ang appeal sa akin ni Guile is one is mahirap siyang gamitin. Yeah. Actually, Mahirap it's siyang true. gamitin. And, mga iba pang games na naro ko is Super Street Fighter 4, tapos Marvel vs. Capcom 3, and pagdating sa fighting games, pero sa mga sa PC games, sa ngayon nalaro ko ngayon is Dragon Age 2. Oh, yeah, that's nice game as well. So, anong pininahanap mo sa pagpili ng fighting games at anong klase ang playstyle mo? Ako, ang playstyle ko is most of the time rushdown. Pero pag ang kalaban ko is rushdown kaysa sa akin, ang ginagawa ko is abang. Most popularly known as Abangis. Yeah, personally experienced. Watch out for that. Tapos, ang personal view ko sa gaming is easy to play but hard to master. Yun yung... kasi madali mo siya ma-pick up pero pagdating sa depth saka sa playstyle, hindi siya basta makukuha ng isang upuan lang. So, kailangan mo ng dedication, practice, practice, tapos matchup experience, and practice. Kailangan talaga practice, no? Kahit saan naman talaga practice makes perfect, di ba? So, narinig ko nga pala, no, na, Lonta pala yung tanong. So, like nga pala, champion ka last time sa last tournament, no? Pakwento naman ang experience mo dun. Sa Laban Parusa. Actually, hindi lang naman ako the champion nun. Tatlo kami. So, it was a amazing experience, in my opinion. Kasi, first of all, kami lang ang nag-organize nun. Ako, si Rod, si Jojo. Saka yung buong community, kung wala sila, wala kang ganun. And although, actually nabasa ko isang post ni Jojo doon sa Shoutout Street na, totoo nga yung sinabi niya na pagod na nga ako nun. Pero miraculously, nanalo pa rin ang pagiging abangis ko. Palero! Yeah. Okay lang yun, it's a part of the strategy. Yes. Yeah. So, go ahead. Mark should know. So, may plano ka bang mag-try ng ibang games? At anong fighting game nalalabas ang inaabangan mo sa ngayon? Inaabangan ko yung Street Fighter Cross Tekken. Kasi stay true siya dun sa 2D play na walang sidestep, walang roll na kahit basta suntukan. Yun ang tingin ko yung aabangan ko. Ngayon, kung magkakaroon pa ng Street Fighter na 5, why not? Yeah, bitin pa rin no? Parang kulang pa Oo. Pero sa tingin ko, magiging last installment yung ngayon. I see. So, ano masasabi mo sa MVC3? I mean, Marvel vs. Capcom 3. How can you compare them sa ibang fighting games like Street Fighter? Pagdating kasi sa MVC, parang meron din naman depth yung game. Kaso nga lang hindi siya kasing deep ng Street Fighter 4. What I mean is, yung ibang mechanics na gagamit ko sa Street Fighter 4, hindi ko nagagamit sa MVC 3. Kasi nga dahil pagdating dun sa playstyle ng MVC 3, most of the time it's either rushdown or
Turtle. Well, actually, ganun din naman sa SF4, Rushdown or Turtle. Pero meron kasi ibang rules, well, actually not rules, pero ibang, sabihin na nating principles na hindi nasusunod yung MVC kumpara sa SF4. And actually, galing ako sa MVC na series eh. Simula 1 nalaro kayo 1. And most of the time, pagdating sa MVC, merong isang set ng characters lang na ginagamit. Hindi katulad sa SF4 na lahat pwedeng gamitin kasi balance naman yung game. Maganda yung pagkakabalance sa SF4. Yeah. So, you can be good at one character tapos kaya mong talunin yung iba. Oo nga eh. Pansin ko nga sa MVC, dahil nga ganun eh. Ba't kaya ganun? Ano yun? Anyways. So, sino ang top 5 players mo sa Pinas in regard to Street Fighter 4 or Super Street Fighter 4? Syempre. Excluding you. Tsaka why? Bakit? Si Mark syempre. Kasi unang-una. Actually, yung experience ko kay Mark first time ko maglaro ng Street Fighter 4, si Mark kagad nakalaban ko nun. Syempre, alam niyo na yung naging outcome nun. Alam ko na nga eh. Alam niyo na yung naging outcome nun. So, yes, si Mark ang isa sa mga top players. Sunod para sa akin si Crackshoot o si Andre. Kasi maganda yung execution niya pagdating kay Viper. Saka hirap ako kay Viper eh. Sunod si Ron kasi si Ron medyo hindi naman siya unorthodox pero yung mga characters na ginagamit niya yung mga types ng characters na hindi din ginagamit ng iba. Tulad niya doon. Sino pa ba nag-aadon sa atin? Ray, no? Wala. Siya lang eh. Siya lang nag-aadon sa atin. Tapos, si Mark, si Ron. Si Mael, marunong din naman si Mael lang ang diskarte. Magaling din yan. Natatalo nga ako niyan eh. Marunong din naman. Oo, Marunong din naman. Magaling naman si Mael eh. So, meron pa dalawa, no? Isa na lang. Isa na lang. Si Crackshoot yung third. Si Drew. Ever so faithful sa kanyang Dalsim sa Bison. Saka sa lahat ng matchups isa din ako sa mga herapist ni Dalsim. Okay. Top 5 mo, no? Sila. Ayos ah. Oo nga, in-experience ko din yun eh. So, anong advice mo sa mga taong gustong sumali? Gusto sumali sa tourney, pero ewan ko, bakit ayaw sumali? Anong advice mo sa kanila? Ayaw nila sumali. Well, yung tourney naman hindi sila dapat magkaroon ng mindset na pag sumali sila ng tourney, sila na yung panalo. It doesn't work that way. Dapat gawin nilang learning experience ng tourney. Kasi yung tourney ang magbibigay sa kanila ng valuable na experience para kung paano lumaban sa iba. Not to mention yung pwedeng maging mga friends nila doon sa venue mismo, yung mga social yes, kasi sa social gathering. Social gathering. Saka hindi lang dapat ganun yung objective nila na is manalo. Kailangan para sa akin ang mas importante sa tournament is kung meron ka ba matututunan. Tsaka kung yun nga matututunan, mag-share ng moves with each other. Yes. Diba? Kaso si Ride Down ko yun. Okay. Last question. So, yun nga. Lastly, paano mo may compare ang fighting games noon sa ngayon? Noon talagang since laro ko nung SF2, medyo may pagka-monotonous yung game nun eh. Tulad nung crouching high-kick guy na wala kang magagawa yun kundi isa lagay lang. Pero ngayon hindi na. Dahil sa sa tingin ko dahil sa feedback ng mga players tapos yung dedication ng mga developers sa pag-develop ng games, nagkakaroon na ng depth yung fighting games. Yeah, it's good we had internet. Kaya naririnig na yung mga players sa mga remarks. Yes. Kasi syempre, sino pa ba yung magiging customers sila? Di mga players din. They should build games. Games are built by gamers for gamers. True. Okay, so yun lang, Master Ben. Well, thank you. Thank you for dropping by, and don't forget to visit Pinoy2dfighters.com, and you can also like us on Facebook. That's just search for us on Facebook, Pinoy2D Fighters, and that's it. It's a wrap.